wallet. Pero hindi lang ito yung bagay na basta-basta na meron tayo. Kung meron man akong dapat malaman simula pa nung una, ay ito yung mga iyon. 3 lessons na dapat nung una pa ay alam ko na. Una, design your wallet using identities. Kunin mo lahat ng IDs na kailangan mo tapos yung mga license mo. Kagaya ng driver's license at kung ano pang alam mo na kailangan mo na ID na nakabase sa iyong career. At outside dito, kumuha ka ng passport dahil hindi mo alam kung ano ang opportunity na darating sa'yo balang araw. Mahalagang kumpletuhin lahat ng ID mo kasi yung laman ng wallet mo ang magtatawid sa'yo sa journey mo. Pangalawa, mag-iwan ka ng pangalan mo at contact information mo na nagsasabing sa'yo yung wallet na iyon. At family picture mo or yung picture ng aso mo. Para kung sakali mang mahulog mo, nasa sa kanila na kung tatawagan ka at ibabalik yun sa'yo. Pangatlo, cash na nakatago sa wallet mo for emergency. Hindi na kailangan ng further explanation dahil alam mo na kung ano ang sagot. Wow, ito yung binigay sa akin ng fiancé ko. Sabi ko, wow, parang ayos to sa akin. Kaso nga lang dami-daming gumagamit ng ganitong klaseng damit. Pero cool pa rin. Okay lang yung sa akin. Na-appreciate ko na binigay niyo sa akin. Kasi alam niya na mahilig ako sa One Piece. Pero ito lang hindi yung One Piece yung pinakagusto ko sa lahat. Yay! At hindi rin Dragon Ball Z. Kung sa tingin mo, favorite ko sila, eh hindi. Ang pinaka-paborito ko sa lahat ay Hunter x Hunter. Gustong-gusto ko yun. Simula ng pagkabata ko, yun na yung pinaka-gusto ko sa lahat na anime. Grabe yung intro niya at outro niya. Napaka-nostalgic niya. Para sa akin lang. Kaya hindi ko yun napalitan, hindi ko yun pinalitan. Yung Hunter x Hunter pa rin yung gusto ko. Yes. At usapang driver's license, kung natatakot ka na mag-drive, sinasabi ko na sa'yo, lahat ng bagay ay natututunan. Yes, nakakatakot lang siya sa una pero hindi pala. Yung pinakauna, ako'y natatakot din na mag-drive kasi iniisip ko na baka mamaya magkamali ako, mabangga ako. Hanggang sa dumating na lang yung point na kinailangan ko na lang talaga siyang kunin. Ngunit, naisip ko na, sana noon pa pala, nasikaso ko na tong driver's license ko, edi sana noon pa ako kung saan-saan nakamunta. Kasi kapag may driver's license ka, marami kang mapupuntahan dahil lang sa driver's license. At dahil sa wallet ang ating topic, titingnan natin ang laman ng ating wallet. Yung sa may ID, kompleto po tayo. Tignan mo kung ano-anong ID yung meron tayo dito. Okay, cool. Ito yung ID na nagsasabing pwede akong mag-operate ng boom leaves, scissor leaves. Tapos meron naman tayong ID na pwede tayong mangisda, diba? Kung meron kang fishing license, no, napaka-useful din nito kapag gusto mong mangisda. Pero syempre meron tayong mga iba't ibang ID. Ko na ipapakita yon. Meron tayong state ID. Kumaga siguro sa Pilipinas ito national ID. Tapos meron tayong mga resibo. Hindi ko alam kung bakit yan nandyan. Dapat tapon ko yan. At meron tayong, yung umuwi ako sa Pilipinas time zone. Nilagay ito ni fiancé ko dito. See? Ito yung fiancé ko. And ito yung anak niya. Anak namin. Stepkids ko. Yung si Dalaga, hindi nandito eh. Pero meron si Dalaga din. At, ako ito noon. Yan. Ako yan noon. Tapos, meron tayong iba't ibang pera. Kasi, napunta tayo sa iba't ibang klaseng bansa. Nagkaroon tayo ng iba't ibang klaseng pera sa ating pitaka. Meron tayong pera na galing sa Oman. Teka lang. Ba't hindi magkaparehas ng size? Magkamukha naman pero sila. Oo. Ito yung galing sa Oman na pera. Tapos, binigay to sa akin ng fiancé ko. Galing Hong Kong ata yan. Yeah, 10 Hong Kong dollars. Yeah. Naku, hindi ko ata siya nabigyan ng ng sinasabi kong ibibigay ko sa kanya. Ito, Canada. Canada. Grabe. Ang dami-dami pa nating pero hindi ginastos ko kasi ata lahat. Naku, ang dami pala nang binigay sa akin. Ngayon ko lang nakita na binigyan pa pala niya ako ng 20, kung ano man to. 20 Hong Kong dollars. Binigyan niya pa pala ako ng 20 Hong Kong dollars. Nakakonsensya ako kasi hindi ko siya binigyan ng ganyan, kasi sabi ko, palit kami ng cash. Pero hindi ko naalala. Pero siya alala niya. Tapos ito, galing din po sa China eh. Ay sa Hong Kong eh. Then, China, di ko alam eh. Hindi ako marunong. Banco de China. Binigyan ako ng ganyan. Binigyan ako kung ano yan. Okay, cool. Tapos,
yung pang Pilipinas natin. Ito yung pera natin sa Pilipinas na hindi natin siya nagastos. Grabe, ang gulo ng pitaka ko. Dapat pala nilagay ko din organize your wallet, no? Pero never ko kasi ino-open yun sa my cash side. Tapos ito naman yung pocket money ko to sa Pilipinas. Ito yung naiwan na pocket money ko sa Pilipinas. Gusto nyong bilangin? Bibilangin natin. Tignan natin kung marunong tayong magbilang. Hindi ako pwedeng maghawak ng maraming pera na cash talaga. Kasi sa tuwing naghahawak ako ng cash na marami sa pitaka ko, nagkakasakit ako. Kaya kung ano man yung cash na dala-dala ko, yun din lang yung ipangbabayad ko sa sakit ko. Kaya never ako naghawak ng malaking cash sa pitaka ko. Okay, bibilangan natin siya. May 500 na natira, 700 na natira, 750, 800, 246, 916. Mayroon tayong natirang 960 pesos. Makakauwi ba ako nun sa Rosario? From Manila to Rosario? Pwede na itong pamasahe pabalik, diba? Next year pag-uwi ko. Okay, cool. Nice. Ako talaga nakokonsensya ako. Binigyan niya ako ng mga cash, pero hindi ko binigyan yung fiancé ko ng cash. Pero siya binigyan niya ako. Okay. Okay, yun na yun. Yun na ang ating vlog about sa wallet natin.